ating mga kababayan. So, ano po masasabi nyo? Siyempre, sa ngayon, itong panahon to, kung yung mga nakaraang taon, nahihirapan ng mga Pilipino, mas matindi niya yung kahirapan. Sa dala ng mga kaguluhan sa gobyerno natin, di ba? May mga pagtatalo, oo, tsaka mukhang sarswelang ganap sa ating mataas na ng Senado. Nagkakagulo, may nag-aaway, may mga faction na tumayo, nag-divide. Na instead na makapag-isa, ito na sila, may parang group 1 and group 2, diba? So, nakakalungkot na bakit mas focus tayo doon, samantalang ang marami sa Pilipino ay kung tayo naghihirap na noon, mas matindi pa pag-hirap natin. Dahil wala nga sa focus ng kagalingan ng tao ang ginagawa, kundi puro politika. So, nakakalungkot talaga. At bilang Pilipino, syempre, ayaw man natin sabihin sa dami ng issues sa ating gobyerno, nakakalungkot na may mga tao, sana ako siguro doon, na parang ayoko nang maging Pilipino. Bakit naman? So bakit naman po, yan po ba ay dahilan ng itong mga leaders nito na nakalkal nga ang kanilang baho? Oo, nakakahiya. At may personal akong karanasan na isa sa aking ito hindi ito gawa ko. Sige po, sige. Aking isang kamag-anak hindi pa natuloy sa isang bansa. Dahil nung doon na siya sa airport, papasok na lang siya sa bansa. Nung bulat natin yung kanyang passport, nakitang Pilipinas siya. Hindi na siya pinatuloy. Bakit daw? Saan bansa po yun? Greece. Grabe naman. Bakit daw? Pilipina. Iyon yung kasagsagan ng nung sumabog yung itong mga skandalo sa Blood control. Blood control. Kung kailan, bumaba talaga ng sa ating Ay, grabe. Oo, talaga. Yes. At naranasan mo, hindi ito gawa ko. Hello, talaga palang totoo yan? Naririnig ko lang po yan, pero talagang naranasan ng alam ng anak mag-anak ako. Grabe naman. So hindi po siya nakaalis? Hindi siya nakapasok. Instead na doon siya, umuwi siya ng Pilipinas para lang sabihin, parang ayaw niya na umuwi ng Pilipinas. Doon na lang siya sa Singapore. Mensahe niyo po sa mga DDS ngayon na talagang ginagawa nila ang lahat ng paraan para hindi ma-impeach si Sara. Diyan nga sa Senado. Anong mensahe Alam niyo? ko kung sobrang makapangyarihan ng pera. Sana naman, huwag ibenta natin ang pagkakas. Sanay naman tayo sa lutong. Gumawa na lang tayo ng paraan. Huwag tayong umasa dyan sa mga politiko na hindi naman talaga tayo yung dahilan ng kanilang anumang meron sila ngayon. At doon sa mga butante, ito, magkakaroon na naman ng election. Saan ba nagsisimula ang korupsyon? Barangay pa lang, may korupsyon na. At ayoko din naman isisi yung sinasabing korupsyon doon sa mga nakaupo. At inupo natin. Bakit? Kasi tayo bilang butante, hindi na uso ata yung salitang vote wisely. Nawala na yun, kundi iboto kung sino mag-abot sila. Ayun. Diba? Yan, tama. Yun yung nakakalungkot eh. Kaya wala kang karapatan mangsisi ng kung sinong senador ang bulog dyan, kung sinong congressman ang kurakot dyan.
naglagay doon eh. Taong bayan talaga. Ang butante, ang naglagay doon. Anong klaseng butante? Yung mga mukhang perang butante. Yung mga butante nadala sa popularity. Mga butante na himas-himas lang, na akbayan lang, nangitian lang. Nag-selfie lang si congressman, si senador, si mayor, o kung sino man dyan pumunta. Binoto na. Hindi na nag-aaralan yung tao gusto nilang ipwesto o ilagay sa isang posisyon. Tapos ngayon, maninisin. Sino ba sisisihin? Di ba yung taong nag-uto? Eh siyempre, ang tuwan-tuwa yung mga anong nag-uuto. Binibili ang boto nyo. Dahil kayo, willing kayong ipagbili ang dangal nyo. Nakakalungkot. Pangit sabihin. Pero yun ang nangyayari sa bansa natin. Nang bumuka tayong mukhang pera talaga. So ano po advice nyo sa mga darating na eleksyon Sana sa mga botante? sa mga botante, ibalik natin yung dangal natin. Kasi lubog na nga tayo eh. Hindi tayo lubog sa baha na tubig. Lubog tayo sa karumal-dumal na karumal-dumal talaga. Wala akong ma-express eh. Na nangyayari sa atin, kaliwat ka ng batuan ng ano, Kaliwat ka ng mga buhaya. Kaliwat ka ng Pagnanakaw. pang-aapi pati. Pag mahirap ka, madali kang ipakulong. Pero yung mga, ano nga ito, High profile. Etong mga nasa pwesto na bilyon-bilyon ang mga nananakaw, puro usapang imbestigahan, kalkalin, i-present ang mga ebidensya hanggang sa mawala na lang. Ayun pa rin sila. Pero si Juan de la Cruz naghihirap, hindi na makaangat. Sino may kasalanan? Tanungin nga natin, sila bang inupo natin o tayong nag-upo? Yun. Tanong ko lang talaga. Tayo. Okay na. Yun.